Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Napailing si George nang maabutan niya si Isabela na mahimbing na natutulog habang nakasubsob ang ulo sa mesa. Kanina ay nakatanggap siya ng text message mula kay Erica na hindi pumasok si Isabela sa klase nito. Isabela, tawag niya rito. Madaling araw na at nagsisimula ng mag-alisan ang mga tao sa bar na iyon kung saan malamang ay naglasing ito. Bahagya lang itong kumilos. Ano ba? Halika na. Uuwi na tayo. Sinubukan niyang iangat ang ulo nito pero pumalag ito. Iwan mo ko. Pagdataboy nito sa kanya. Sa halip na sundin ang dalaga ay kinuha niya ang purse nito. Saka binuhat ito palabas doon. Marahil dala ng kalasingan kaya hindi na ito pumalaga. Tinungo niya ang parking area. Pagkatapos ay hinanap ang kotse nito. Nang makita niya ang sasakyan ay maingat niyang iniupo si Isabel sa hood niyon habang nakalalay ang isang kamay ni Rito. Mabilis na hinagilap ng malayang kamay niya ang susi sa purse nito. Ilang sandali pa ay naipasok na niya si Isabel sa loob ng kotse. Mabuti na lang at tinuruan siya ng kanyang ama na magmaneho. Siya kasi ang inatasan nitong bumihalili sa pinapasada nitong taxi tuwing inaatake ito ng migraine. Mabilis siyang pumwesto sa driver's seat, saka pinasibad ang sasakyan. Habang nasa daan ay iniisip ni George ang kalagayan ni Isabela. Na mga nagdaang linggo ay madalas itong lumiban sa klase. Gustuhin man niya na palaging subaybay ang dalaga ay hindi maaari dahil abala siya sa kanyang pag-aaral. Tinanong niya si Erica pero hindi ito sumagot. Ilang beses na raw nitong kinausap si Isabela pero hindi nakinig dito ang huli. Isabel was getting worse at hindi niya kayang tingnan ito sa ganung kalagayan. He had to do something. Malapit na sila sa bahay ng mga ito nang tumunog ang cellphone nito. Inabot niya iyon mula sa purse ni Isabela. Saglit niyang tiningnan ang pangalan na nakaregister sa screen. Bibian. Kapag kuwan ay sinagot niya ang tawag. Isabel, nasan ka? Bungad ng nasa kabilang linya at na-imagine niya ang nag-aalalang mukha ng may isang edad na babae dahil sa tono ng boses nito. Kasama po niya ako. Lasing po siya. Ihatid ko na po siya sa bahay ninyo. Sino ka? Tanong nito. Si George po. Kaibigan po ni Isabela. Sagot niya. Ikaw ba ang kasama niya maglasing? Hindi ho. Tinext lang po ako ni Erica na naglasing po si Isabel sa isang bar. Pinuntahan ko po si Isabel para sunduin. Paliwanag niya. Malapit na ba kayo? Tanong uli nito. Opo. Siya mag-iingat kayo ha. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kausap bago nito pinutol ang tawag. Sinulya pa ni George ang natutulog na si Isabel. She slept like an angel, although she wasted. Bumugas siya ng hangin, saka ibinalang ang tingin sa kalsada. Malamang na naghihintay sa bahay ng mga ito
ang babaeng tumatawag dito. Muli ay napuno ng pag-alala ang kanyang dibdib. Gustuhin man ni Isabela na tumalikod at bumalik sa pinanggalingan niya ay wala na siya magagawa. Sigurado siyang nakita na siya ni George. Halos hindi ito kumukurap habang papalapit sa kanya. Ginitian niya ito. Hindi niya inaasahan na ito ang maghahatid sa kanya sa bahay nila nang minsan naglasing siya. She never thought that Erica would call him. Hay! Bati niya. Sa halip na gantihan ang pagbati niya, ay tiningnan lang siya nito. Nag-iwas siya ng tingin. Papaano, mata pa lang nito ay naninirmo na. Mukha ka pa rin lasing ah. Nito. Hangover lang. At nasasanay ka na, ganon. Putol nito sa kanyang sasabihin. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawala na. Ayokong pag-usapan, George. May klase pa ako. Aniya, sa kanilang pasan ito. Totoong may hangover pa siya dahil masakit ang kanyang ulo. Pagkagising pa lang ay nag-almusal na siya ng sermon mula kay Ate Bibiana. Ayaw na dumagdag pa si George. May bagong issue tungkol sa mami mo. Sabi nito na nagpahinto sa kanya. Naiinis na lumingon si Yara sa lalaki. Ano na naman yan? Nanay mo ang dahilan kaya nagkakaganyan ka, di ba? Lumapit siya rito. Naiinis na isinuklay niya ang mga daliri sa kanyang buhok. George, please. Huwag dito. Huwag ngayon. Bakit ayaw mo pag-usapan? Tanong nito. Napangiwi siya. Bakit? Pinag-uusapan ng buong mundo ang chismis na nanay ko. At malamang na hanggang dito sa school ay damay ako. Pagkatapos ay gusto mo pag-usapan natin? Baka nga mamaya lang makakita ako ng mga bandal na nagsasabing I'm the daughter of a war. Isabel, tumigil ka nga. Saway nito. Saka saglit na iniikot ang tingin sa paligid. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. No! No, George, you don't. Putol niya. Sasabihin pa nito. Isabel, tinalikuran niya ito. Isa si George sa nagpapakita kung gaano kagulo ang mundo niya. Because he was the perfect opposite of it. Akma maglalakad siya palayo nang bigla siyang hilahin ito sa pulsuhan. Saan mo ko dadalhin? Nagtatakang tanong niya habang palabas sila ng building. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya kaya hindi niya magawang kumawala. George, ano ba? Gusto mong sirain ang buhay mo? Sige, sabi nito habang naglalakad. Mabilis nilang narating ang parking lot kung saan naroon ang kanyang kotse. Sakay, utos nito. George, sakay, mariing sabi nito. Nakita ni Isabela ang galit sa mga mata nito. Wala siyang nagawa kundi sundin ito at pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Lumipas ang ilang sandali. Ano bang gagawin natin dito? Tanong ni Isabela kay George habang nililibot ng tingin ang buong paligid. Nasa isang abandonadong gusali sila sa di kalayuan sa school. Sa palagay niya ay hindi niya natapos ang konstruksyon ng gusali. May 3 palapag iyon na tanging ang framework lang ang nabuo. Kasalukuyan silang nasa 2 palapag na sa sobrang lawak ay animoy isang parking lot. Sandali lang, tugon ng binata na abala sa paghahalungkat na kung ano sa isang sulok. Ano bang ginagawa mo riyan? Lumapit siya rito. O ito, inilabas nito ang itim na comforter.
Pagkatapos ay pinagpagan iyon. Anong gagawin mo riyan? Tanong niya habang umiiwas sa alikabok. Bagya siyang napaubo. Sorry, anito. Saka naglakad palayo. Saan ka pupunta? Halika. Umakyat ito sa ikatlong palapaga. Wala siya nagawa, kundi sumunod dito. George! Tawag niya sa binata. Inilatag nito ang comforter sa tapat na animoy terrace na walang anumang nakaharang. Umupo ito roon. Saka siya sinenyasan na lumapit dito. Napakunot-no siya. Anong trip mo? Mabuti na lang at nakapantalon siya kaya hindi siya nahirapang umupo sa tabi nito. Tumatambay. Bali walang sagot nito. And this is your idea of hanging out? Sorpresa ang tanong niya rito. Oh, sagot nito. Hindi naman ako gaya mo ay sa isang mamahaling bar o mall o kaya mamahaling sports complex ang ideya ng hangout. Sa ganito lang ako okay. Okay na ako. Kami ni Simon. Yeah, I'm sorry. Hingin pa umanhin niya. Okay lang. Ngumiti ito. Bagamat tila baliwala rito ang sinabi niya, alam niyang kahit papaano ay naapektuhan ito sa sinabi niya. Nagbaba siya ng tingin. Nahihiya siya sa binata dahil masyado siyang naging mapagmataas. Dito kami tumatambay ni Simon kapag may oras. Anito, muli siyang bumaling dito. Nakatanaw ito sa malayo na tila may kung anong inaalala habang nagsasalita. Ganon din ang ginagawa niya. Mula sa pwesto ni Isabel ay natatanaw niya ang mga talahib na nakapaligid sa gusali na kinaroroonan nila. Sa mas malayong lugar na naaabot ng paningin niya ay nakita niya ang naglalakihang gusali kabilang na ang universidad nila. Huminga siya ng malalim nang matanaw niya sa likuran ng lahat ng iyon ang paglubog ng araw. Paano mo nadiskubre ang lugar na ito? Tanong niya. Sa ninong ko ang property na to. Para ito sa opisina ng agency niya. Pero itinigil muna kasi paalis-alis siya ng bansa. Lumingon siya rito. Really? Kaya pala malakas ang loob mo na mag-invade dito. Tumawa ito. Hindi naman. Gusto lang namin dito ni Simon kasi malayo sa school. Walang ingay at walang pressure. Tumingin siya dito. Madalas kami rito kapag may problema ang isa namin. Paminsan-minsan tumatagay, patanggal hassle. Anong problema? Tanong niya. Saka humarap dito. Marami. Pera, school, pamilya, babae. Tumingin ito sa kanya. Well, madalas si Simon lang ang may problema sa babae. Natawa siya. Bakit defensive ka? Tanong niya. Nililinaw ko lang pagtatanggol nito sa sarili na lalo na yan kanatawa. Okay, sinabi mo Nasabi na lang niya. Sa lugar na ito, lahat ng bagay pwede namin pag-usapan. Hindi man masolusyon ang problema, at least, nailabas namin, di ba? Now, I figure out why you're so organized and everything. May paraan ka kasi para mabawasan ang load mo sa utak. Mayroon akong lugar para mapagtambakan ng lahat. Nasabi niya. Kaya nga kita dinala rito Hindi pa naman puno ang lugar. Pwede ka pang tumagdag. Napangiti siya sa sinabi nito. Yeah, thanks. Ngayon, pwede mo na simulan ngayon. Anito. Hindi siya umimig. Wala sa loob na inilibot niya ang paningin sa paligid hanggang sa bumalik iyon sa mukha ng binata. Nakatitig ito sa kanya.
Yung mga titig na iyon ay tila nangilabot siya. Nailang siya dahil iba ang dinudulot niyon sa tibok ng puso niya. Sige na, huwag ka nang mahiya, sabi nito. Bumuntong hininga siya. Hindi kasalang mami ko sa daddy ko. Actually, may pamilya siya. Tapos, lately ko lang nalaman na kasal na si daddy sa iba. That makes me a bastard. Alam ko na ngayon kung bakit hindi niya magawang pakasalan ng mami ko. Isang beses ko pa lang siya nakikita sa buong buhay ko. That was when I was 7 years old. Sa birthday party ko. Ipinatawag lang niya ako noon sa guest room. Binati lang niya ako. At ibinigay regalo niya. Pagkatapos na yun, nawala uli siya. Kapag tinatanong ko noon si Ate Bibiana, palagi lang niya sinasabi na hindi pwede magsama ang parents ko. Why was that so? Hindi mo ba naisip ang totoo? Putol niya, sasabihin pa nito. Hindi. Dahil umaasa ako na anumang oras ay darating ang daddy para sa akin. Sa amin. The moment was distressing for Isabela. Bagamat inuungot niya kay Ate Bibiana ang kawalan ng oras sa kanya ng kanyang mga magulang, hindi nito kailanman narinig ang totoong saloobin niya. Iyon ang unang pagkakataon na nagkwento siya tungkol sa kanyang pamilya. Bigla ay nanikip ang dibdib niya. It was the most sensitive issue she had been avoiding these past years. Si George lamang ang pinagsabihan niya ng tungkol sa mga hinanakit niya. My mother never showed me love. Mas may oras pa siya sa trabaho kaysa sa akin. Si Ate Bibian ang nagpalaki sa akin with my mother's abundance. Aniya, sa basag na tinig. Pinigil niyang mapaiyak. Ayaw niyang makita ni George ang pagluha niya. Ayaw niyang kaawaan siya nito. Baka may dahilan ng lahat, sabi nito. Nagkipit balikat siya. Mia, malinaw sa akin ang dahilan. Hindi ako kayang panindigan ng daddy ko. Kagaya ng hindi ako kayang tanggapin ng mami ko. Tumingin ka na lang sa positive side. Mayroon yan, trust me. Tulad ng na mayaman ako. Na nakukuha ko ang lahat ng gusto ko dahil mayaman ako. Oo, totoo yun. Dapat nga magpasalamat pa ako. Dahil hindi ko kailangan maging working student para lang makapag-aral. Hindi ko kailangan na makakuha ng mataas na marka para lang mag-scholarship. Pwede ako maging kahit na sinong gusto ko dahil mayaman ako at anak ko ng sikat. Pero ganito ako. Tuloy na siyang napaikbi. Isabela, sambit ni George. Kinabig siya nito para yakapin. Lalo siyang napaiyak. Hinayaan lang siya nito na humagulgol habang hinahagod ang kanyang likod. George, sana hindi ka nagbago. Sana hindi ka magbabago. Sana kahit nalaman mo na ang totoo. Naangat siya ng tingin. Hinaplos nito ang pisngi niya. Huli na para isatindig niya rito ang mga saloobin. Dahil sa isang iglap ay sinakop ng mga labi nito ang mga labi niya. Pumikit siya. Puno ng pananabik na tumugon siya sa halik nito. Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Unti-unting lumalalim ang halik nito. Tinugon niya iyon. Naramdaman niyang bumilis ang tibok na kanyang puso. George, habol niya ang kanyang hininga nang pakawalan nito ang mga labi niya. Yakap nila ng mahigpit ang isa't isa. Mahal kita.
Saglit na napigil ni Isabela ang kanyang hininga. Tila lumibad ang katinoan niya ng mga sandaling iyon at hindi niya alam ang sasabihin sa binata. Tanging mahigpit na yakap at pagluha ang naitugon niya kay George. Noon lamang siya naging ganun kasaya sa buong buhay. That someone loved her and she wanted to love him back.